Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong huling update nitong si Papa Dins dito kay Ate Rose. At ito nga po, muling sinurprise visit ni Papa Dins itong sila Ate Rose. Dahil merong isang sponsor na nagpaabot ng pagmamahal dito kay Ate Rose. Kaya ang ginawa ni Papa Dins ay pinuntahan muna ito sila Ate Rose dito sa pinepwestuhan nila, dito sa harap ng tindahan nito si Ate Ging. At nung dating nila Papa Dins doon ay wala doon sila Ate Rose. Kumbaga hindi nagtinda itong si Ate Rose. At nung tanongin ni Papa Dins, yung mga nagtitinda din doon na mga food cart din, ay ang sabi nung napagtanongan ni Papa Dins ay matagal na rin na hindi nagtitinda itong sila Ate Rose doon. Pero kung matatanda natin guys, ay noong isang pumunta doon si Papa Dins na kung saan ay kinumpronta niya itong si Ate Rose patungkol doon sa pagsisinungaling niya doon sa kanyang kulong-kulong na sinabi nga niya noon na hinuhulugan niya. Nung vlog na yun ni Papa Dins ay nakita natin na si Ate Rose ay nag-prepare ng pangtinda nila doon sa kanilang pwesto. At ang manggit ni Ate Rose doon kay Papa Dins ay magsisimula na ulit silang magtinda. At natigil nga lang daw yun dahil nga yun nagkasakit siya at yun nagpa-check up din siya. Kaya umasa si Papa Dins na simula nung araw na yun ay magtutuloy-tuloy na ang pagtitinda ulit nito sila Ate Rose. Pero ito nga, nang muli silang bumalik, nang muli niyang isinurprise visit itong si Ate Rose, ay wala na naman, hindi na naman nagtitinda. At kung ating susuriin yung sinabi nung napagtanongan ni Papa Dins na medyo matagal-tagal na rin hindi nagtitinda doon sila Ate Rose, ay masasabi nating mukhang nagtinda lang si Ate Rose nung araw na nakita ni Papa Dins na ito'y nagpre-prepare ng kanyang mga paninda. Pero malamang sa malamang ay noong mga sumunod na araw ay hindi na ulit nagtinda itong sila Ate Rose. At maging yun ngang sinabi nila na lilipat sila ng bahay, ay hanggang sa ngayon ay hindi nila nagagawa. Bagamat sabi naman nila ay yung pera na ibinigay ni Papa Dins na pan-down
doon sa bahay ay hawak pa naman daw nito si Ate Rose. Ang hindi natin alam ay kung totoo nga ba na hawak pa ni Ate Rose yung pera na yon. Pero binanggit din naman doon ni Ate Rose dati na yung pera na yon ay nabawasan na niya ng 2,000 na ipinambili nga ng kanyang mga gamot. At ito na nga guys, dahil nga sa hindi nadatnan itong sila Papa Dins, itong sila Ate Rose dito sa pwesto nila, kaya minabuti nila na puntahan ito doon sa bahay na kanilang tinutuluyan. At doon nga ay ang inabutan niya dito ay itong si Raven. At wala doon si Ate Rose. Kaya ang ginawa nila Papa Dins ay sinubukan tawagan itong si Ate Rose. Papunta pa nga lang sila Papa Dins doon sa bahay. Sinubukan na nilang kontakin itong si Ate Rose. Pero hindi sinasagot yung tawag ni Papa Dins. At nung nandun na nga sila sa bahay, na ito sila Ate Rose, ay muling kinontak nito si Papa Dins ito si Ate Rose. At sa pagkontak ni Papa Dins na yon, ay 2 beses siyang sinagot na may hawak ng telepono. Pero pagkasagot sa kanyang tawag, ay hindi siya kinausap. At nung mga sumunod na tawag, ay hindi na makontak ni Papa Dins ang linya ni Ate Rose. At ang sabi nga ni Papa Dins ay blinak na siya. At nung nakita ni Papa Dins na blinak na siya ng may hawak na cellphone ni Ate Rose, ay nakita natin guys na sobrang nadismaya itong si Papa Dins sa pangyayaring yan. Pero sabi naman ni Raven, ang may hawak daw ng telepono yon ay si J-Lo. Pero para sa akin guys, kahit sino man ang may hawak niyan, bakit mo ibablock? Diba? Hindi ba alam ni J-Lo na si Papa Dins yung tumatawag, ay samantalang ang banggit ni Papa Dins ay yung number niya ay naka-phone book kay Ate Rose? Napaka-imposible naman siguro na hindi nakita ni J-Lo na si Papa Dins yung tumatawag. Kung si J-Lo nga ba ang may hawak ng telepono. At saka sinagot na yung tawag. Ay ano ba naman sana kung sabihin nung may hawak ng telepono na kung talaga si J-Lo yon, ay ano ba naman yung sabihin nito si J-Lo na saglit lang po may kausap si mama o wala dito sa tabi ko si mama, mamaya na lang po kayo tumawag. Diba? Napakasimple lang. Pero ang ginawa, matapos sagutin ng 2 beses, ay iblinak ang number ni Papa Dins. Siguro naman guys, kahit sino sa atin ay sasama din ang loob sa ginawang yon ng may hawak ng telepono. Hindi nga lang natin alam kung totoo bang si J-Lo ang may hawak ng telepono yon. Kaya dahil sa pangyayaring yon, dahil sa pagkadismaya ni Papa Dins, ay nagpaalam na lang si Papa Dins at nagbili na lang dito kay Raven na pagdating nila Ate Rose ay sabihin na lang daw kay Ate Rose na pumunta na lang sa bahay nila, na pumunta na lang sa ka-business house, at si Ate Rose na lang ang kumuha doon sa ka-business house ng ipapahatid sana nilang blessing. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung nung una ay nadismaya na ako dito kay Ate Rose dahil nga doon sa ginawa niyang pagsisinungaling patungkol doon sa kulong-kulong na sinasabi nilang kanilang hinuhulugan, ay sa nangyaring ito ay mas lalo ako nadismaya dito kay Ate Rose. Totoo guys. Dahil sabi ko nga, ang nasa isip ko nung mga time na yon habang pinapanood ko yung vlog ni Papa Dins, kung totoong si J-Lo ang may hawak ng cellphone na yon, ay bakit hindi niya sinagot si Papa Dins? Respeto man lang sana. Diba? Alam naman yan si Papa Dins nasa kabilang linya. Sinagot na rin niya. At naririnig na nga ni Papa Dins yung ingay sa kabilang linya.
Ay ano ba naman yung nagsabi siya na tawag na lang po ulit kayo. May ginagawa po kami o may tao dito. Di ba napakasimple lang eh. Pero wala. Nang ginawa, iblinak si Papa Dins. Kaya kung para sa akin sa aking opinion, ay parang nakakabastos yung ginawa nilang yan. Sa totoo lang guys, nakakabastos at nakakawalang modo. Kaya yan guys, nakita naman natin, sunod-sunod yung sablay ni Ate Rose. Sa tuwing pupunta doon sila Papa Dins, ay lagi sila may problema. Laging parang lugmok na lugmok sa problema. Laging parang pinagsakloban ng langit at lupa. Laging hindi na naubusan ng problema. At ito nga, si Arvin, hindi na naman nag-uuwi. Kaya parang hindi na sila nauubusan ng problema baga. Ngayon guys, ang tanong dito, kung kayo ang tatanungin sa ginagawang pagtulong ni Papa Dins dito sa pamilya ni Ate Rose, kung kayo ang tatanungin, kailangan pa nga bang ituloy ni Papa Dins itong ginagawa niyang pagtulong dito kay Ate Rose, o mas magandang itigil na lang? Dahil halip na mag-improve ay parang mas lalong lumalala yung negatibo nilang ginagawa. Di ba guys? Kaya ako kasi bilang reactor ni kabisnes at Papa Dins, ay kung ako yung tatanungin, para sa akin mas maganda siguro kung laylo muna. Kumbaga laylo muna si Papa Dins sa pagtulong sa mag-anak na ito o sa pamilyang ito. Kasi kung tutusin, hindi naman nagkulang na dito si Papa Dins eh. Sobra-sobra pa nga na ibigay niya dito. Sobra-sobrang pagkakataon na ang ibinigay niya dito sa pamilyang ito. Kung pinagyaman lang sana nitong sila Ate Rose ang mga ibinigay nila Papa Dins na mga sponsor na pampuhunan, yung mga biyayang pinaabot sa kanila ng sponsor, kung pinagyaman lang nila yon, baka malaki na yung negosyo nila. Ay kaso, tuwing pupunta nga doon si Papa Dins, ang laging salubong kay Papa Dins ay problema. Laging may problemang dala. Oo, sabihin na natin na normal sa isang tao ang may pinagdadaan ng problema. Pero yung parang hindi na nila naresolbahan ang mga problema dumadating sa kanila, na halip niyang maresolbahan ay parang padagdag palalo ng padagdag yung mga problema nila. Na yun, tuwing pupunta nga doon si Papa Dins ay parang hindi na natapos yung laging pagpapayo dito nila Papa Dins. Ay paano nga matatapos? Ay tuwing pupunta doon si Papa Dins ay problema ang kanilang inihahain. Kaya yun, para sa akin guys, yung suggestion ko dito kay Papa Dins siguro laylo na lang. Marami pa naman dyan na kailangang pagtuunan ng pansin o paglaanan ng ibibigay nilang tulong. Ganon din sa mga nag-i-sponsor dito kay Ate Rose. Mas maganda siguro kung yung ipapadala yung sponsor para dito kay Ate Rose ay ilaan na lang doon sa ibang tinutulungan nila ka-business nila Papa Dins. Yung mga taong deserve talaga na matulungan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At yun, sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga ginagawang reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At yun, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa akin
at walang sawa nyo pong panonood na aking mga video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am, at maraming salamat din po doon sa mga ipinadala nyo pong blessing. At ganon din po, shoutout din po dito kay MK Inday Okray. At shoutout din po dito sa mga kasamahan kong reaktor sa Ka-Business Official at Papa Dins TV na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Katangay PLC, at ito nga po sa bagong pasok na reaktor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV na si Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. Muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.